Itong bahay na ito costs 1.7 million pesos pero pwede pa natin pababain yan hanggang 1.2 million pesos. But how? Let me show you. So itong bahay na ito, we like to call this the starter house because we imagine na yung mga titira dito is just starting their solo lives. So usually mga couple sila and pwede rin couple with one child. At dahil nga starter house ito, nakatayo siya sa modestly sized na 110 square meter na lote. At yung enclosed floor area ng bahay is around roughly mga 27 square meters kung saan napagkasya namin ang mga spaces needed to live comfortably. Now, kung titignan natin sa labas, we decided to go with a modern and sleek design. Kasi pag small houses, less is more ang the best. Mas elegante tignan. We let the overall shape at choice of materials speak for themselves. So pagdating sa design, need mo lang gumawa ng something na hindi common na nakikita ng mga tao. So for example, yung ating stairs. Naka-diagonal siya ng onte. So walang additional cost yung paggawa ng ganito, pero mas maganda and mas striking siya tignan kumpara sa regular lang na hagdan na parallel dun sa fasad ng ating bahay. As for aesthetics, lagi namin tinatry i-balance yung mga design elements in terms of color, shape, at texture. Like, when we have dark elements tulad nitong ating paint sa walls, need natin ng mga bright materials like nung ating raw concrete na stairs at yung balkonahe dun sa likod. Then, dahil matigas at cold tignan yung ating raw concrete, we balance it with wood na warm at magaan tignan. Tapos, yung overall shape ng bahay, medyo sharp, straight lines. So, nag-introduce tayo ng mga halaman bilang soft elements para ma-counter yung ating mga hard edges. So, parang ganun lang, balancing act lang ang design. And may mga taong pinanganak na may eye for design pero most architects like me, nakukuha ito through experience and lots of trial and error and lots of looking through the eyes of other architects. AKA Pinteresting or Instagramming. Anyway, balik tayo dun sa bahay. So, titignan natin yung roof. The best design pag small houses ay shed roof or single slope na paganyan or tulad nito. So, meron tayong patio dito surrounding two sides ng ating bahay kung saan may large glass sliding doors tayo. So, magsisilbing extension ng bahay yung mga patios na ito pag binuksan na natin yung mga doors na yan. Now, isang disadvantage of large glass openings na ganito ay yung init ng araw papasok dyan. So, ang solusyon natin dito ay either i-orient mo siya palayo dun sa midday sun. So, dapat hindi siya nakaharap sa southwest. Pero, pag yung lot mo does not allow that kind of orientation, pwede mo lagyan ng sun buffers tulad nitong wood slats na nilagay namin. Ang gagandahan nito, mababawasan yung heat na papasok, pero meron pa ring natural light that will seep through it. And maliban dyan, naglagay din kami ng mga puno at bushes para mas mabawasan yung init na tatama sa bahay. Now, matatanong nyo siguro, bakit hindi na lang yung firewall yung nilagay dyan sa southwest na side? Ang downside ng nakaharap dyan yung firewall ay pag wala pang bahay na nakatayo sa tabi ng firewall nyo ay yung mga massive concrete walls na tulad nito, mataas yung kanyang thermal mass. Meaning, mag-absorb siya ng madaming init during the daytime tapos sa gabi, i-release niya ito paloob ng bahay natin. So, bad juju yun. Magiging steamed tilapia ka habang ikay natutulog. Anywho, pasok na tayo through this front sliding door, which is a 3-panel sliding door. So, pag binuksan natin yan, 2/3 ng door area ang bukas. So, maluwang siya. Ang unang bubungad sa atin pagpasok ay itong living room with a double height ceiling. We have seating on one side, TV console sa kabila, framed by this industrial style na hagdanan. Yung pinaka-theme nitong interior area natin ay industrial zen. So para siyang Japanese industrial. And sa traditional Japanese houses, yung sliding doors nila, also known as the shoji, papel yung panels nun. So pinalitan natin ito ng opaque cast glass. Now, ang kinaibahan nito sa frosted glass ay yung frosted glass, mas pino yung texture niya, halos parang sun-blasted yung look niya. Na on the other hand, itong cast glass ay habang mainit pa yung salamin, binuhos siya sa molde na may texture. So tulad nitong ating cabinet doors, yung molde na ginamit para dito ay malalaking ripples. So mukha siyang nagkamali ka lang maglagay ng screen protector sa cellphone mo. Anyway, aside from the TV console, ginamit din natin yan sa ating kitchen divider and some other cabinets. Now, tinabihan din natin yung ating mga kahoy and shoji-inspired doors ng raw concrete na may kita nyo dito sa backdrop ng ating TV at hagdan, as well as yung beams and columns natin.
Now, bilang accents naman, we have dark na railings and stair frame at dark na wall din sa upper half ng firewall natin. Now, magmula sa living space, pag pumunta tayo sa kaliwa ay andyan yung ating toilet and bathroom. But before that, may storage space tayo dito ala linen cabinet kumbaga. So pag nalagpasan na natin yan, andyan na yung ating toilet and bathroom. So simple lang siya. Pagpasok, unang bubungad ay yung ating lavatory, which yan ang usual na una mo dapat makita pagpasok ng CR ay yung ating lababo at salamin. Now, first reason for that ay pag may accidentally nagbukas ng pintuan habang ikaw ay nasa trono, hindi ikaw yung bubungad sa pinto. May time ka pa sumigaw at magtakip. Now, second reason ay mas aesthetically pleasing ang vanity at mirror kumpara sa inodoro. So, magandang ito yung unang makikita ng ating mga guests pag makikigamit sila ng CR. Anyway, pagbalik natin sa ating living space, sa kanan naman, dyan natin makikita ang ating kitchenette-dinette combo. We have this L-shaped kitchen, kumpletos recados na yan. We have a ref, sink at cooktop. Nang maliban sa fixtures na yan, marami ring storage space sa overhead cabinetry natin na open shelves siya. And may boxed range exhaust na rin tayo dyan. Pero kung masarap talaga yung ulam mo at gusto mong inggitin yung mga kapitbahay, pwede mo buksan itong bintana sa tapat niyang lutuan. Pag maliit ang lote at bahay nyo, may compromises. So usually, nagiging dual purpose yung mga spaces and mga furniture or fixtures nyo. Halimbawa, dito we have a countertop na prep area pag nagluluto which doubles as a dining nook na na-extend pa natin yan para kasya ang 4 to 5 na tao. So to do that, kailangan natin buksan itong 3-panel sliding door natin dito, similar to our front entrance. Now, sa isang side ng patio, may concrete countertop tayo dyan na pwede patungan ng ihawan or pwede rin siyang prep space or pag hindi ka nagluluto, pwede mo patungan ng batya, dyan ka maglalaba. As for the sampayan, may nabibiling retractable na clothesline na pwede nyo ilagay dito sa dalawa nating circular na columns. Pwede pang 2 layers up and down. So ang kagandahan niyan ay pag may nakasampay ka dyan, hindi kita ng mga kapitbahay nyong ususera kung anong brand ng brief mo. Kasi concealed siya nitong ating mga wood slats. Pero may airflow pa rin at onting tama ng araw. So hindi mangangamoy kulob yung inyong mga damit. Now, beyond these wood slats ay may 2 meters setback pa tayo from our wood slats to the property line. So that space, pwede natin siya gawing garden. And actually, pag may budget ka, pwede pa natin gawing accordion opening doors itong ating mga wood slats para pwede nyo siya buksan, opening up the patio into the garden. Mas lalong luluwang ulit yung ating kitchen. Now, balik na tayo dun sa loob. So, for this house, ginawa namin siyang loft style kung saan yung bedroom natin can be accessed through our stairs. So, we decided to go with this open below loft type bedroom para maaliwalas. And instead of using walls, yung privacy natin is achieved by elevation. So, nakataas itong ating bedroom, entirely separate sa spaces kung saan typically nadadaanan ng mga bisita. Now, pag akyat natin dyan, ang unang makikita natin na itong ating office desk, flanked by our TV console that doubles as our clothes storage. Okay, punta tayo dun sa ating bed. Yung pinaka-headboard niya, yan na rin yung half wall overlooking our open below. Nilagyan lang natin ito ng upholstery para seamless tignan and pag bigla kang tumangkad habang natutulog ka, hindi ka mauntog sa matigas na pader. Now, for the accents, we have simple pendant lights dyan sa bedside natin. Again, small houses, the simpler, mas elegante at high-end siya tignan. Speaking of elegance in the room, ang favorite design feature ko dito ay ang ating ceiling na exposed yung framing at roof underlay natin. So very, very cozy tignan yung kahoy dyan. And I think it adds a lot of character dito sa bedroom area niya. Sa tabi ng ating bed, may sliding doors tayo dyan, which will bring us to our balcony. So yung wood slats natin doon sa baba, in-extend namin pataas para magsilbing railings para dito sa balkonahe. So, na-imagine ko na, gigising ka, timpla ng kape, may table and chair setup ka dito na maliit lang, basa ng mga libro. That is the dream. So, bilang architect, pag nagde-design kami ng mga bahay, ni-imagine namin paano ito gagamitin ng mga titira dito. And usually, doon kami nakakakuha ng mga inspirations sa mga bagay na pinaglalagay namin dito sa bahay. And I think isa yun sa mga advantage pag nag-hire ka ng architect ay yung pagkaplano ng spaces, very thoughtful siya. Sasarap yung buhay mo nang hindi mo alam kung bakit.
Yun pala, it's the small details sa design. Like, sakto yung height ng doorknobs at light switches, or maganda yung mga location ng mga saksakan, very convenient, or, maganda yung pasok ng araw sa bintana, or hindi tumatama yung siko mo sa pader pag nasa CR ka. Mga bagay na hindi mo talaga mapapansin, pero malaki pala yung epekto. Speaking of malaki, magkano kaya yung magagastos nyo dito? Now, disclaimer, yung mga prices na babanggitin ko, rough pricing lang ito. Pwede pa ito magbago at nakadepende ito sa maraming factors. That being said, for the interior space, around 39 square meters yung total na laki nito. So, 26 square meters yung first floor natin, tapos yung loft area kung nasan yung kama, 13 square meters naman yon. So, pag kinompute natin yan sa 35,000 pesos per square meter na costing, mapapagastos tayo dito ng 1.365 million pesos. Hindi pa kasama ang mga furniture at appliances dyan, though kasama na dyan yung built-in na cabinet sa CR, sa kitchen at dun sa ating bedroom. Now, para naman sa outdoor areas natin, yung ating patios at balkonahe, which in total ay 17 square meters, kukompitin natin yan sa 20,000 pesos per square meter. So, mas mura siya kumpara sa interior space natin kasi raw concrete lang yung sahig ng patio and most of it, wala namang pader. So, a little matting over there, matting over here, at we got 1.705 million pesos para sa bahay pa lang. So, hindi pa kasama sa presyong yan yung exterior improvements natin like yung mga bibilin yung halaman at yung mga fence. And hindi din kasama sa 1.705 million pesos yung presyo ng lote. Pero, pwede pa tumaas. Yung price na yan depende sa lugar at kung nag-fluctuate yung presyo ng materials at ng labor. Now, tulad ng sabi ko sa intro, pwede pa natin pababain yan ng 1.2 million pesos. So, ang gagawin lang natin ay alisin natin yung tiles sa interior spaces. So, sa CR na lang may tiles dun sa sahig at yung ilalagay nyo pang tiles sa CR, yung pinaka-basic of the basicest pa. Then, dun naman sa ating bedroom at living area, wala muna tayong cabinetry dun sa mga areas na yan. And, itong overhead glass natin sa harap, gagawin muna nating polycarbonate yan para, di siya delikado kasi medyo mahal ang tempered glass or yung mga salamin na may safety film. Yung ating walls, raw na semento pa lang ito, no paint and waterproofing. As in, super bare finish itong bahay. Palitada lang. Now, pay attention my dudes. Itong approach na ito, I do not recommend kasi importante ang waterproofing sa ating exterior walls, especially dito sa ating firewall. And mas mahal magpapintura in the long run. Let's say, nakaipon ka ng pera pero tinubuan na ng moss at lumot yung inyong pader, kailangan linisin ng maayos yung pader, maraming liha and all that stuff. So, mas okay na unahin nyo yung waterproofing kaagad. Now, I cannot stress this enough. Again, hindi accurate itong price computations natin. Kinompute lang natin ito for fun and para may onting very rough ballpark idea lang kayo kung anong klaseng bahay ang kaya nyo ipatayo ng 1.7 million pesos. Don't forget to like this video kung ayaw nyong silipin ng kapitbahay nyo kung anong brand ng brief nyo. Peace!